Please watch and subscribe. Sabong Pinas. Salamat po. Ay. Have mercy on me, a sinner. Magandang araw sa ating lahat mga kasabong. Ayun, nandito na tayo sa episode 8 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Pero syempre, nagpapasalamat pa rin kami sa lahat ng mga sumusubaybay, yung mga subscriber natin dyan. Maraming salamat sa inyo. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Ayun mga kasabong, wala po muna tayong shoutout ngayon dahil gagabi na, magdidilim na. Meron lang po tayong sasaguting katanungan mula kay Jim Kumboy ng Negros Oriental. Kasabong, meron po akong 15 piraso na sisiw. Ito po ay 1.5 month na, pero hindi ko po malaman kung ito po ba ay babae or lalaki. Posible po kaya na malaman ito kung ito po ba ang sisiw ko ay babae or lalaki, para po mas maalagaan ko po yung mga lalaki at alisin ko na po yung babae. So ayun mga kasabong, napakagandang katanungan yan para sa ating mga backyards breeder. Mga kasabong, kung sa mayroon po kayo na kagaya po niya na katanungan, mga kasabong, kinalulungkot ko, hindi po natin masasagot yung 1.5 month old na sisiw. Pero ito po, dahil medyo malapit po tayo sa katanungan niya, malalaman po natin kung babae or lalaki ang isang sisiw. Ito po ay mas malalaman po natin day old hanggang 5 days old mga kasabong. Ito po, ituturo po natin kung paano po natin malalaman yung ating sisiw na babae or lalaki. Pero ito po mga kasabong, mas madali pong malaman sa day old hanggang 5 days old po mga kasabong. So, kukuha na po tayo ng ating sample para malaman kung babae or lalaki ang ating sisiw. Maraming salamat sa katanungan mo, Jim Kimboy. So ayun, paring Kimboy, meron tayong i-testing dito na ating 5-day-old na chicken. 5 days old na chicken na sisiw pala. Kasabong, 5 days old pa lang po ito mga kasabong ha. Susubukan po natin na pag itinaas po siya ay napalo po siya pataas. Yun po, siya po ay lalaki. Subukan natin ha kasabong. So yun kasabong, pumapalo po siya pataas. Sign po, siya po ay lalaki. Yan ha, first step po kasabong ha. First step ng pagpili kung babae or lalaki. Ito makakatulong po sa lahat ng mga gustong magtipid sa patuka. Ayan, pwede na po natin pagbukod yung babae or lalaki. At ang pangalawa kasabong, tingnan natin yung pakpak niya. Ha? Pakpak. Ayun kasabong. Pag yung primary feather niya ay mas mahaba yung secondary feather niya, siya po ay lalaki. Pero pagka po binuksan mo yan, siya po ay pantay-pantay, mga kasabong, babae po yun. Ayun mga kasabong ha, ang secondary feather po, pag mas mahaba, siya po ay lalaki. Yun po ang sign mga kasabong ha. Ayun, inuulit ko, ito po ay mas magandang tingnan sa day old, up to 5 days old kasabong. At ang pangatlo, ihiga mo naman siya kasabong, pahiga. Ayun, pagka tumatayo po siya na nakahiga, lalaki po yung kasabong. Ayan po oh, natayo po siya pagka nakahiga. So yun mga kasabong, ihiga mo lang po siya. Pag tumayo, pumilit po siyang magtumayo, siya po ay lalaki. So yun mga kasabong ha, para pong babae, pag nakahiga lang. Ayun po, inuulit ko, day old to 5 days, mas madali po nating makikita yung mga sign kung siya po ay babae or lalaki. So yun mga kasabong, inuulit ko, sa una, itaas po natin. Pag pumalo po siya pataas, siya po ay lalaki. Then sa feather naman po, primary at secondary, pag mas mahaba po ang secondary, siya po ay lalaki. Tapos pag nakahiga, ganun po, pag bumangon po siya ng magpipipilit, siya po ay lalaki. So vice versa mga kasabong, pag hindi po natin nakita yung mga sign na nakikita po natin sa lalaki, yung mga tinuro po natin dito, siya po ay babae. Yan. So yung kasabong, ibabalik ko muna to, medyo nilalamig na. Kasi sayang, lalaki pa naman. Mukhang slugger to eh. Ayun, kasabong Jim,
Pasensya ka na kung hindi natin nasagot yung iyong 1.5 month old na sisiw, kung ito ba ay babae o lalaki. Kasi baka mamaya ang bloodlines mo ay white at black, dahil medyo mahirap po sa stage ng first 1 to 3 months malaman kung babae or lalaki ang bloodlines natin kapag white at black. Kaya nga po, yung method na yun, kahit po anong klaseng bloodlines yan, basta doon po sa first day until 5 days old po, doon lang po yun nag-accurate. So mga kasabong, yung sa amin po kasi, pagka pula at doon sa grays, kaya po namin mabilis nalalaman kasi madali po talaga dyan. Pero pagka white at black, medyo mahirap po tayo doon kasabong ha. So yun mga kasabong, kasi sa amin po kasi, yung reds at yung mga grays po namin, kaya din po madaling malaman kahit 1.5 months na po siya. So yun, mabilis po siya nagpapalit dito sa chest na bahagi po, dito sa chest niya. Pagka po siya nag-dark na agad, mas nag-dark po yung sa chest na balahibo niya, ayun po mga kasabong, dun po natin nakikita kung babae o lalaki. Ito po, pag nag-dark po yung dibdib po niya na balahibo, yun po lalaki po yan. Pero pagka nag-light po yung dibdib po niya, babae po yun kasabong. Sa mga first to 3 months po yun ha, first month to 3 months, ganoon po. Pero dun po sa method na sinasabi ko kanina, ayun po, day old hanggang 5 days old kasabong. So ayun, parang Jim, pasensya ka na dahil hindi ko masasagot kung anong sign sa first 1.5 month dun sa tinatanong mo. Pero at least, di ba, nabigyan kita ng input kung sakali man na mag-breed ka ulit. Sakaling makapag-breed ka ulit ng mga sisiw, alamin mo na agad day 1 hanggang day 5. Pero syempre, mag-hesitate ka pa maniwala sa akin dahil baka mamaya ang mapatay mo is lalaki. Subukan mo lang, paghiwalayin mo yung babae or lalaki, tapos tingnan mo kung siya ba ay accurate or hindi. Nasa sa atin na po yan kung maniniwala po tayo or hindi. Pero maraming salamat sa katanungan mo dahil sa panahon ngayon, marami nang napipisa na itlog. So malalaman na nila kung babae or lalaki yung kanilang palalakihin. So kasabong, maraming salamat sa katanungan mo, at sa mga gusto pang magtanong dyan, mag-message lang po tayo sa ating Facebook fan page. Siyempre, paki-like po. At siyempre, huwag natin kalimutang mag-subscribe and don't forget to hit the bell button mga sabong sa ating Sabong Pinas YouTube channel. So, pasensya na po. Wala po muna tayong shoutout ngayong content na to sa episode 9 po. Doon po ulit tayo mag-shoutout. Comment lang po ng mga gusto magpa-shoutout dyan. Gagawin po natin yan. Maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta nyo sa ating Sabong Pinas!